Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Philippine Coast Guard binigyan diin ng matibay na paninindigan sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea sa ilalim ng Marcos Jr. Administration, kasunod ng panibagong harassment ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Paglahok ng Pilipinas sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, muling naglagay sa bansa bilang isang global investment hub. Mas maraming foreign investments inaasahang magbibigay na mas maraming trabaho sa mga Pinoy. Department of Agriculture, planong magtayo ng nasa 3 bilyong halagang storage facilities ngayong taon para makatulong sa pag-stabilize sa mga presyo ng mga prutas at gulay. COMELEC tuloy ang pag-iimprenta ng mga balota ngayong araw pagkatapos ng ilang beses na pagkaantala. At halos 3,000 tiwaling pulis pinarusahan ng Philippine National Police noong 2024 bilang bahagi ng internal cleansing. Sa detalye ng mga balita, binigyan diin ng Philippine Coast Guard na sa ilalim ng Marcos Jr. Administration ay mas naging matatag ang posisyon ng Pilipinas sa paggigiit ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa harap ito ng panibagong harassment na dinanas sa mga barko ng Pilipinas mula sa China Coast Guard. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Panibagong pangaharang at tangkang pagbangga ng China kamakailan sa mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magsasagawa sana ng Marine Scientific Survey sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Ilan lamang sa mga nagpatong-patong na pangaharas ng China. Sa kabila nito, nanindigan ang Philippine Coast Guard sa mas matatag na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ng PCG, alinsunod kay Pangulong Marcos, hindi kailanman isusuko ng Pilipinas ang kahit 1 pulgada ng ating teritoryo sa kahit sinong dayuhang bansa. Ang hakbang na yan, gagawin sa diplomatikong paraan, hindi anyad dapat magresulta sa pagpapataas ng tensyon o reaksyon mula sa gobyerno ng Pilipinas ang ganitong pambubuli o pananakot ng China. Bukod sa patuloy na pagbabantay at regular na rotation and reprovisioning o RORE mission sa ating teritoryo, pinaiigting pa ng Pilipinas ang alyansa hindi lamang sa Estados Unidos kundi ang relasyon sa mga miyembro ng European Union, Australia at Japan. Layo nitong mapaigting ang interoperability at regional stability. Kasabay niyan ang patuloy na pag-iit sa karapatan ng Pilipinas na alinsunod sa international law. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Nilinaw ng Malacanang na isang Muslim holiday at hindi national holiday ngayong araw, January 27. Ito'y bilang paggunita sa Isra na Al-Miraj o ang night journey ng asensyon ni Propeta Muhammad. Sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sakop ng nasabing holiday ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at iba pang Muslim areas na kabilang sa Muslim Code. Para naman sa mga Muslim na nagtatrabaho sa mga lugar na hindi sakop ng nasabing holiday, gaya ng NCR, ay excuse naman sila sa trabaho. Ang Al-Isra wal Miraj ay isa sa mga mahalagang event sa mga Muslim na sumisimbolo sa paglalakbay ni Propeta Muhammad patungong langit. Nagpaabot ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipinong Muslim sa harap ng paggunita ng Al-Isra wal Miraj. Sa kanyang mensahe positibo si Pangulong Marcos na magbibigay ito ng mas malalim na pananampalataya at inspirasyon sa ating mga kapatid na Muslim na mas magiging matatag sa kabila ng mga hamong dala ng buhay. Dagdag niya, naway gamitin ang pagdiriwang na ito bilang paalala na ang tagumpay ay gantimpala sa sipag at pagkakaisa, habang ang sakripisyo, pagtatiyaga at pananampalataya ay daan sa pagkamit ng isang mapayapa at progresibong bansa. Naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang pulong
para matugunan ang hamon ng climate change, paglikha ng trabaho, peace and order at iba pa. Ang kanyang mga naging aktibidad, balikan natin sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Lunes, nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng Tesla Center Philippines sa Taguig City. Dito binigyang diin niya ang kahalagahan ng pag-shift sa electric vehicles na makatutulong sa pagbawas sa epekto ng climate change. Anang Pangulo, tuloy ang hakbang ng ginagawa ng Pilipinas patungong sustainable development sa transport system ng bansa sa pamamagitan ng pagbabawas ng carbon emission sa mga sasakyan. Nakipagpulong din ang Pangulo kay Secretary Bienvenido Laguesma ng Labor Department para talakayin kung paano gagamitin ng ahensya ang pondo nito ngayong taon. Martes, nagkaroon naman ng dialogo ang Pangulo at DILG. Doon inutusan niya ang ahensya na ibalik ang mga pondong inalis sa mga pangunahing programa ng pambansang pulisya. Sa naturang pulong din, iminungkahi naman ng DILG na palakasin ang kapasidad ng 911 sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga call center at dispatcher. Kasama din ang pagbili ng mga body camera at polcation device ng mga police responder. Samantala sa pulong naman kasama ang Private Sector Advisory Council, Education and Jobs Sector Group, pinatututukan ng Chief Executive sa mga ahensya ng gobyerno at stakeholders ang pagpapalakas pa ng semiconductor at electronics industry. Sabi ng Pangulo, kailangang maitulak ang naturang industriya dahil sa kita ng bansa na maaaring makuha rito. Nakahalintulad anya ng kitang nakukuha ng Pilipinas sa pag-e-export ng mga produkto. Isa din sa gusto ng Pangulo ang pagbibigay ng insentibo sa semiconductor locators o mga kumpanyang nagpapatakbo sa industriya ng semiconductor. Huwebes, tinanggap ng Pangulo si ADB outgoing President Masatsugu Asakawa sa isang farewell call. Dito kinilala ng Pangulo ang mga kontribusyon ng Asian Development Bank sa pag-unlad ng bansa. Lalo noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic kung saan sinabi niya na kung wala ang pag-agapay nito ay magiging mahirap ang sitwasyon ng Pilipinas. Ginawaran din ng Pangulo si Asakawa ng Order of Sikatuna bilang pagkilala sa suporta at serbisyo nito para mapabuti pa ang partnership ng Pilipinas at ADB. Pinangunahan din ng Chief Executive ang 24th NEDA meeting kung saan natalakay ang Philippine Development Report 2024. Binigyang diin din niya ang kahalagahan na maiparating sa publiko ang mga ginagawang inisyatiba ng gobyerno at maipaliwanag sa kanila ang long-term benefits ng mga nakalatag na programa ng pamahalaan. Kabilang din sa naging direktiba ng Presidente ang pagkakaroon ng komprehensibong report sa hakbang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ukol sa food security. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Naglaan ng nasa 3 bilyong pisong budget ang Department of Agriculture para makapagtayo ng nasa 79 na cold storage facilities sa bansa. Layo nito na makatulong ang mga cold storage facilities para mapababa o ma-stabilize ang supply at presyo ng mga prutas at gulay habang pinapahaba ang buhay o shelf life ng mga ito. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa pamamagitan ng improvement sa cold chain infrastructure sa bansa ay mas mapapalakas ito ang agriculture sector. Mababawasan ang pagkalugi, mapapahaba ang shelf life at masastabilize ang supply at presyo na siyang nagbibigay ng food security sa bansa. Popondohan ang nasabing proyekto mula sa unprogrammed funds noong 2024 na 1.5 billion pesos, habang ang dagdag pang 1.5 billion pesos ay mula naman sa budget ng DA ngayong taon. Budget review sa bawat departamento na natapisan ng pondo ipagpapatuloy ngayong linggo. Budget proposal para sa 2026 sinisimulan na ding ihanda ng iba't ibang kagawaran ayon sa Department of Budget and Management. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nasa 50% pa ng mga ahensya ng gobyerno ang daraan sa budget review sa gitna ng ibinawas na pondo sa mga ito at hindi nakuha kung ano ang isinumiting budget proposal na nakapaloob sa National Expenditure Program. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, itutuloy nila ang pagrerepaso sa pondo ng iba pang government offices ngayong linggo. Mula dito, sabi ni Pangandaman, ay kanilang madetermina kung magkano ang kakailanganin puna na pondo sa bawat departamento. Pero sa inisyal na halagang binanggit ng kalihim ay nasa 30 bilyong pisong kakailanganing mapunaan sa mga kagawaran na nagkaroon ng budget cut. Ilan sa mga government agencies na sumailalim na sa budget review ay DILG, DOLE, Tourism Department, DepEd at DPWH.
Hindi pa po kami tapos. We still have a few departments to go next week, di po ba, ES. So we'll have the final numbers once we finish the review. Samantala ay pinahayag din ng budget chief na nagsimula na rin sila ng budget call ng kanyang mga kapwa cabinet members. Ito'y para maikasara ang paghahanda ng bawat ahensya para sa kakailanganin nilang pondo para sa fiscal year 2026. Ipiniliwanag ni Pangandaman na sa hanay nilang nasa executive branch ay batid na nila ang kanilang prioridad. Sa umpisa pa lang anya ng Marcos administration, sabi ni Pangandaman, ay nailatag na ng bawat departamento ang kanilang roadmaps at legacy projects para sa bawat taon. Ang sisiguraduhin lang anya nila ay matiyak na mapopondohan ang mga ilalatag na proyekto at programa hanggang 2028 at matatapos ang mga ito. Nag-budget call na po kami. So the agencies now are starting to prepare their fiscal year 2026 budget proposals. Ang budget call ay bahagi ng budget preparation process ng pamahalaan na dito ay napag-uusapan ng mga alituntunin, polisiya at schedule para sa paghahanda ng budget proposals ng mga ahensya ng gobyerno para sa susunod na fiscal year. Inilalatag dito ang mga prioridad ng administrasyon na dapat pagtuunan ng mga ahensya sa kanilang budget proposals. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Asahan ng mas maraming foreign investors ang mamumuhunan sa bansa. Kasunod niya ng pagdalo ng mga delegado ng Pilipinas sa World Economic Forum Annual Meeting 2025 sa Davos, Switzerland. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang matagumpay at produktibong pakikipag-ugnayan nila sa foreign investors ay lilikha ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino na magpapaunlad pa sa ating ekonomiya. Sa tulong aniya ng pulong, mas napagtibay ng Pilipinas ang potensyal nito bilang isang global investments destination. Nagpasalamat naman si Romualdez at mga delegado kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong mailatag sa mga dayuhang mamumuhunan kung bakit dapat piliing mag-invest sa Pilipinas. Inilabas sa publiko ang isang libro na naglalayong mabigyan ang kabataan at mas maraming Pilipino ng tamang impormasyon patungkol sa West Philippine Sea at imulat sa pagiging makabayan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rod Lagusan ng PTV. Kasabay ng patuloy na paggiit ng bansa sa karapatan nito sa West Philippine Sea, inilunsad ang isang comic book na may pamagat na ang mga kwento ni Teacher June. Layon nito na labanan ng misinformation, disinformation at false narrative pagdating sa issue at mabigyan ng tamang impormasyon at mas maunawaan ng mas maraming Pilipino ang patungkol sa West Philippine Sea. Hindi ito mandatory, pero we encourage the public, the children, everyone of all ages to read para maintindihan natin sa layman's term, sa simpleng komunikasyon, ano ba ang ating karapatan, ano ang ating teritoryo, ano ang pinaglalaban natin sa West Philippine Sea. Anya ng kalihim, magandang bata pa lang nabibigyan na ng sapat na kaalaman tungkol dito. Ito'y para imulat ang kabataan sa pagiging makabayan at magkaroon ng kakayahan na maipaliwanag ang issue. Binigyang diin naman ni Ayo na ang presensya ng Chinese Coast Guard ay iligal. Tampok sa comic book ang 5 senior high school students na nakatira sa coastal community sa Palawan. Kasama sa ipinaliwanag dito ay ang maritime zones na nakabase sa UNCLOS, ang legitimate historical account ng bansa, ang 2016 Arbitral Award, kasama din dito kung paano nakakaapekto ang fake news. Ang libro ay parehong nasa wikang Filipino at English. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na walang pondo mula sa pamahalaan ang ginamit dito. The content of this comic book aims to reinforce the awakened patriotism of Filipinos, especially when we confront China's aggression. It is essential that this sentiment goes beyond mere hatred and anger against China. It should be rooted in reason and logic aligned with international law. Ang proyekto ay inisyatiba ng National Task Force on the West Philippine Sea sa ilalim ng pamamahala ng PCG West Philippine Sea Transparency Office. Nakatanggap naman ng National Library of the Philippines ng mga kopya ng libro na ipamamahagi nito sa mga public library. Samantala, ayon kay Anyo, tinitingnan na nila ang posibilidad ng paghahain ng bagong kaso laban sa China. Pinag-uusapan na natin yan sa National Maritime Council, sa NTFWPS, at patuloy tayong nangangalap ng mga ebidensya. No? At gusto rin sana natin tumulong din pati yung mga ibang like-minded states
yung kanilang mga experts, scientists nila sa pag-investigate para mas matibay yung kaso. May mga bansa din daw niya na handang tumulong para sa pangangalap ng impormasyon na mapapakinabangan. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad para sa Balitang Pambansa. Tamang impormasyon, yan ang binigyan diin ng Philippine Coast Guard para maunawaan ang katayuan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Si Efraim Gaitos na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Imbes na armas at karahasan, edukasyon at impormasyon ang napiling sandata ng National Task Force for the West Philippine Sea at ng Philippine Coast Guard kasunod ng paglulunsad ng comic book na pinangmagatang Ang Mga Kwento ni Teacher June. Sa panayam ng programang Prangkahan Na, binigyang diin ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na dinisenyo ang nasabing comic book upang ipaintindi sa bawat Pilipino ang tunay na nangyayari sa West Philippine Sea. Layon din ito na gibain ang mga hakbang ng China kaugnay ng disinformation. Ang issue ng UNCLOS Arbitral Award at ang posisyon ng Pilipinas has to be disseminated to everybody. Not even a lawyer can actually explain to you the position of the Philippines with regard to UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Nagpayag din ng buong suporta ang Department of Education para sa sirkulasyon ng nasabing comic book na naglalaman ng impormasyon sa paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea, mga batas sa ilalim ng UNCLOS at ang paliwanag hinggil sa 2016 Arbitral Award. Mismong si Education Secretary Sani Angara ang nagbigay ng katiyakan upang suportahan ang Information and Awareness Campaign ng NTFWPS at PCG sa West Philippine Sea. He was really excited on how the Department of Education can support the National Task Force West Philippine Sea in disseminating information about the West Philippines. Okay. Pagdating naman sa pondong ginamit para sa pagbuo at pag-imprenta ng nasabing comic book, paglilinaw ni Tariela na walang pondo ng gobyerno ang nagamit dahil nagmula sa private donors ang ginastos na pondo para sa pagbuo nito. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa. Tuloy na ang pag-iimprenta ng mga balota ngayong araw na gagamitin para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia, hindi na nila kakayanin na maantala pa ang pag-iimprenta ng mga balota matapos itong ma-delay ng mahigit 3 linggo. Aniya wala na rin silang oras. Lahat ng ballot faces ay available sa kanilang website. Noong nakaraang linggo, inaprubahan ng komisyon ang resolusyon na nagde-deputize sa National Printing Office para sa pag-iimprenta ng mga balota. Ito'y para matiyak na makukumpleto at maaabot nito ang deadline. Ibinida ng Department of Education ang kanilang mga napagtagumpayan noong 2024 kasabay ng pagsusulong ng iba pang solusyon at programa ngayong 2025. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV. Sa pangunguna ng Department of Education Secretary Sani Angara, ibinahagi ng kagawaran ang kanilang mga accomplishment para sa taong 2024 kasama ang kanilang mga plano para naman sa taong 2025. Ayon sa kalihim ng edukasyon, daan-daang libo ang nakikinabang sa ngayon sa kanilang sinasagawang expanded career progression. Kasabay na rin ang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na salary standardization kung saan tumaas ng 40,000 pesos ang taunang sahod ng mga guro. Ipinagmalaki rin ni Angara ang mga nagawa nilang pagpapalakas sa access to education o yung tinatawag nila na alternative learning system para sa mga nais bumalik sa edukasyon. Kasalukuyan ay sinusulong ng DepEd ang public and private partnership para sa konstruksyon ng nasa mahigit 100,000 classrooms sa buong bansa sa loob ng termino ni Pangulong Marcos Jr. kung saan positibo ang kagawaran na maisara ang gap o yung backlog sa kakulangan sa mga silid-aralan. Bahagi rin na accomplishment ng DepEd ang naibigay na full 20,000 SRI sa kauna-unahang pagkakataon sa mahigit 900,000 teaching and non-teaching personnel. For the first time sa kasaysayan po ng DepEd under President Marcos, nabigay yung full 20,000 SRI to over 900,000 employees of DepEd. Not only teachers, pati non-teaching personnel. Tuwan-tuwa po sila. Ayon kay Angara, isinusulong ng kagawaran ang rebisyon ng IRR ng anti-bullying law
para mas maging masinop sa pagbabantay ng mga insidente ng bullying nang sa gayon ay magkaroon ng mas konkretong pulisiya ang mga paaralan hinggil dito. Ang problema kasi dyan is yung under the Licensure Act, kailangan may master's degree ang isang guidance counselor. Mula nung napasa yung batas na yon or yung requirement na yon, parang nabakante lahat ang thousands of guidance counseling positions. We have over 4,400 vacancies. At ang problema, walang kumukuha ng guidance counseling sa college. Sa pagpupulong naman ng kagawaran kasama si Pangulong Marcos Jr., kaugnay ng kanilang mga plano ngayong taon, sinolusyonan hindi lang ang classroom gap, maging ang usapin ng digitalisasyon na magsisilbing anilang pundasyon para sa mga mag-aaral. Kung saan patuloy ang sinusulong ng DepEd na computerization program para makasabay ang kagawaran ng edukasyon sa digitalization na isa rin sa mandato ni Pangulong Marcos Jr. Nanindigan din si Angara na sa kabila ng naging malaking tapya sa budget ng DepEd ay patuloy pa rin nilang maibibigay ang pangangailangan ng bansa kaugnay sa edukasyon. Ginagawa ni Pangulo ito sa lahat ng ahensya. Alam niyang maraming natapyas na mga proyekto sa mga iba't ibang ahensya. At sa amin, 2 items ang malaking natapyas dyan. Or 3 actually rather. First is yung sa DepEd computerization, almost 10 billion yung natapyas doon. Meron kaming sa hiring of new teachers, may natapyas na over 1 billion. Tapos dun sa classroom construction, na alam natin, napakalaki ng classroom deficit natin, kakulangan natin sa classrooms, natapyas kami ng over mga 1.5 billion din po. So ang pag-uusap ay paano mareremedyohan ito at hinanapan kami ng solusyon ng ating mahal na Pangulo. Samantala, tiniyak din ni Angara na on track naman ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa darating na Hunyo ngayong taon. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. May pagtaas sa ilang presyo ng mga bilihin sa ilang palengke. Alamin natin kung ano yan sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Live. Vel? Naomi, tumataas ang presyo ng mga sibuyas simula noong nakaraang linggo. Kaugnay ito ng pamamesi ng Harabas sa Pangasinan na isa sa pinakamalaking producers ng sibuyas sa bansa. Sibuyas sa Balintawak Market, lumulobo ang presyo ng sibuyas simula noong nakaraang linggo. Last year po kasi pumalo lang po kasi ng 60-70, naglaro lang po ng 60-70 matagal, ilang buwan din po. Simula April hanggang December po, ganun ang presyo ng sibuyas natin last year. Pero ngayon taon na po na to, bigla pong lumobo ang presyo niya. Kaya po ganun na hirap din po ngayon sa supply. Ngayon po kasi sa taniman pa lang po kasi magkano na ang puhunan, pumapalo na ng 85 to 90. Sa ngayon, 90 hanggang 100 pesos kada kilo na ang presyo ng pulang sibuyas at 80 pesos kada kilo naman ang puting sibuyas. Sapat pa raw ang stocks ng sibuyas sa storage facility pagpasok ng taon kaya mababa pa ang presyo nito. Pero simula nitong huling anihan noong nakaraang linggo, mataas na ang presyo ng bagong aning sibuyas pero bumaba ang supply nito. Sana din po sa factor yun kasi sa ngayon po kasi yung boss po namin na nag-iikot sa Pangasinan, walang masyadong sibuyas po talaga makuha. Gawa siguro din po doon sa mga napesto yung ibang bayan po doon ng sibuyas po nila na tanim. Nasa 187 hectares na lupa sa 7 bayan ng Pangasinan na apektado ng armyworms o harabas base sa huling tala noong nakaraang linggo, kung saan halos 6 na toneladang pananim na may halagang mahigit 4 na milyong piso ang napeste. Samantala, dahil mataas din ang presyo ng sariwang baboy sa palengke, alternatibo naman ang mga mamimili na mamili ng mga frozen meats. Naomi, plano ng DA na maglagay ng 99 cold storage facilities ngayong taon sa mga gulay, prutas at high-value crops. 3 bilyon ang inilaang pondo para dito. Layunin nito na magkaroon ng sapat na supply at stable na presyo ang mga produktong agrikultura para sa food security. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio.
Samantala, naging makabuluhan ang paggunita sa ika-10 anibersaryo ng kabayanihan ng 44 na miyembro ng Special Action Force o SAF-44. Mapabatid na nangyari ang malagim na engkwentro sa pagitan ng SAF at Moro Islamic Liberation Front at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters noong January 25 taong 2015 sa Mamasapano, Maguindanao. Sa pagdalo sa programa, binigyan diin ni DILG Secretary John Vic Remulla ang kahalagahan na matuto sa nangyari. Aniya nawa ay hindi makalimutan at maging inspirasyon sa lahat ang integridad at sakripisyo ng mga bayaning pulis. Halos 3,000 tiwaling pulis ang pinarusahan ng Philippine National Police noong 2024 bilang bahagi ng patuloy na internal cleansing sa hanay ng pulisya. Mahigit 1,000 dito ay may ranggong Colonel, Lieutenant Colonel, Major, Captain at Lieutenant ang sinuspinde. Abot naman sa 900 ang tuluyang sinibak sa serbisyo. Ang iba namang parusang iginawad ay demotion o pagpapababa na ranggo at forfeiture o pagkansela ng sahod. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, pagpapakita na ito na seryoso ang pambansang pulisya na panagutin ang mga tauhan nilang nasangkot sa mga iba't ibang iligal na aktibidad habang sinusunod pa rin ang due process. Kamakailan ay iniutos ng PNP Chief ang restrictive custody sa 20 aktibong pulis na kinasuhan kaugnay ng multi-billion peso na drug bust sa Maynila noong 2022. Isa sa target ng Peking immigration stamp sa Brunei ang mga overseas Filipino worker. Kaya naman, ang mga kababayan natin doon patuloy na pinag-iingat ang Embahada ng Pilipinas. Si Bea Gaza de Guzman na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Laganap ang paggamit ng Peking immigration stamps ng mga sindikatong nambibiktima ng mga overseas Filipino workers sa Brunei. Ito ang iniulat ni Philippine Embassy in Brunei, Darussalam Consul Bernadette Bing Mendoza sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service. Ito po yung pinakamarami because we also encountered this problem. Yung yung fake immigration stamps po. Halimbawa rito ani Consul Mendoza ang mga kaso kung saan ipinagkakatiwala ng OFW sa HR ang passport nila para iproseso ng immigration. Kalaunan madidiskubre sa pag-renew ng passport na counterfeit ang immigration stamp na ginamit. Paliwanag ni Consul Mendoza, hindi lahat Pilipino ang mga ahenteng sangkot sa sindikato ng pamemeke ng immigration stamp. Mayroon din ani ang mga dayuhan na gumagawa nito at bibiktima ng ibang nationals. Pagtitiyak ni Consul Mendoza, tinutugunan na ito ng pamahalaan ng Brunei upang bigyang hustisya ang mga biktimang OFW. The host government, having become aware of this in the previous years, nag-tighten naman po sila ng kanilang monitoring and compliance systems at yung mga agents hindi po basta-basta makakagawa ng mga fake stamps ngayon. Nahuhuli na po yung mga dating nagbiktima sa ating mga kababayan. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Kauna-unahang mobile laundry on wheels sa mga evacuation center inilunsad sa Malabon. Si Jana Pineda ng Philippine Information Agency sa Balitang Pambansa. Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Malabon ang kauna-unahang mobile laundry on wheels para sa mga post-disaster scenario sa lungsod na nag-aalok ng libreng serbisyo sa paglalaba at magbibigay ng malaking kaginhawaan sa mga komunidad na walang akses sa tubig habang nasa mga evacuation center. Pinangunahan ni Mayor Jeannie Sandoval at Roderick Tungol, pinuno ng Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office, ang pagpapasinaya at simulation exercise para sa naturang mobile laundry unit sa Barangay Katmon Evacuation Center. Gamit ang mga makabagong washing machine, mahigit 100 individual ang nabigyan ng pagkakataon na subukan ng laundry on wheels sa unang araw ng libreng serbisyo. Naisipan po namin magkaroon ng mobile laundry service para pagka may mga ganyang kalamidad, pwede po natin dalhin sa evacuation center at magkaroon po ng access ang ating mga kababayan na makapaglaba, magkaroon ng malilinis na mga damit. Siyempre, lalo na minsan may mga nagdo-donate, di ba? Wala silang mga damit. Ito na ang kanilang paraan para
maginhawaan din kahit papaano na hindi sila nag-aalala sa kanilang hygiene. Inaasahang iikot sa 21 barangay dito sa Malabon ang Mobile Laundry on Wheels upang magbigay ng agarang tulong at serbisyo sa mga komunidad, lalong-lalo na ang mga naapektuhan ng kalamidad. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, Jana Pineda, Balitang Pambansa. Samantala, abangan sa programang Bagong Pilipinas ngayon ang panayam kay Anti-Red Tape Authority Director General Ernesto Perez. Painit na tatalakayin ang mga programa ng kagawaran ngayong taon. Mamaya na po yung 12:30 ng tanghali, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.